ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Isa patay, higit 20 pamilya nawala ng bahay sa sunog sa Novaliches, Quezon City. Senator Bato de la Rosa, aminadong nagbago ang isip na samahan si dating President Duterte sa ICC. Higit 1,000 pulis nakabantay sa labas ng Senado sa gitna ng mga isinasagawang protesta. Ethics complaint na ihahain ni Senator Robin Padilla sa tinawag nitong paninigaw umano ni Pangilinan, hindi aatrasan ni Senator Kiko. Sa MBC TV correspondents, 2 katao sugatan sa salpukan ng truck at tricycle sa Bataan. Sa MBC TV Sports Exclusive, TNT Tropang 5G nakatutok sa bagong simula kontra Top Speed NLEX sa PBA Playoffs. At sa Showbiz Spotted, Jay Cuenca at Rabia Mateo may pa-hard launch sa kanilang relasyon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, isa ang napaulat na nasawi habang lagpas 20 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sumiklab na sunog sa isang residential area sa Quezon City. Nasawi umano ang biktima sa paghirap sa o dahil sa hirap sa paghinga nang tumulong lang sana sa pag-apula ng sunog sa bahay ng kanyang kaanak. Magbabalita si Val Gonzales. Dead on arrival sa Tala General Hospital ang 50 anyos na lalaki matapos na masuffocate habang tumutulong sa pag-upala ng sunog sa kanilang lugar sa Everlasting Street, Barangay Pasong Putik, Novaliches, Quezon City. Sa report ng Bureau of Fire Protection, nangyari ang sunog dakong 1:30 kaninang madaling araw. Ayon sa Quezon City Fire Department, mabilis na kumalat ang apoy at tupukin ng 15 kabahayan na pawang yari sa light materials. Una nang isinugod ng isang ambulansya sa ospital ang biktima na kinilalang si alias Robin dahil sa hirap itong huminga, pero sa daan pa lamang ay binawian na ito ng buhay. Isa pang 23 anyos na lalaki ang nasugatan sa kanang kamay dahil din sa pagtulong sa pag-aupula ng sunog. Ayon kay Fire Senior Inspector Peter Segundo ng Quezon City BFD, nasa 20 hanggang 25 pamilya ang tinatayang nawalan ng tahanan sa sunog na umabot sa 3 alarma. Sa ngayon ay mananatili muna sa isang covered court ng barangay ang mga nasunugan. Inaalam pa rin ng Bureau of Fire Protection kung anong sanhi ng sunog na naapula 2:45 na kaninang madaling araw. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tila binawi ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kanyang pahayag noon na handa itong sumama kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. Sa panayam sa senador, handa naman daw itong tumalima sa warrant of arrest basta't dumaan ito sa lokal na korte sa Pilipinas. Ang kanyang mga naging pahayag tutukan sa report ni Kyle Bulyas. Nagbago na ang isip ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula nang sabihin niyang handa siyang samahan sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda ang noong nakaraang taon, sinabi ni de la Rosa sa kanyang social media post na nakahanda siyang magpaaresto at samahan si Duterte sa The Netherlands kung hindi pa rin umano makakamit ang hustisya sa kabila ng lahat ng mga legal na hakbang. Binigyang diin din ito na nakahanda siya sakaling ilabas na ang warrant of arrest laban sa kanya. Pero tatalima lamang umano ang senador kung dadaan ito sa mga korte sa Pilipinas. Sa panayam ng DZRH News, ipinaliwanag ni De La Rosa na ikinalungkot niya ang kalagayan ni Duterte ngayon sa The Hague, dahilan para magbago ang kanyang isipan. Nagbago na dahil noon gusto kong samahan dahil malungkot tayo dahil nangyari sa kanya. Pero nung nalaman natin na ultimo pagbisita, hindi basta-basta makabisita doon kung hindi yung immediate family at saka
pag makulong ka doon, wala namang assurance pala na pwede kayo room visitation. Hindi mo alam kung saan ka ilagay. I-isolate kayo. So it defeats the purpose of my desire to be with him. So hindi ko rin siya makikita. Sa kabila naman ng mga naging pahayag ni Senator Bato laban kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ng senador na sa ganitong sitwasyon, sa kapwa mo Pilipino ka na lamang aniya hihingi ng tulong. Matatanda ang umapela si De La Rosa kay Pangulong Marcos na huwag siyang isuko sa ICC na walang jurisdiksyon sa Pilipinas. After all, kahit sabihin mo, magkalaban kami sa politika ngayon, naman magkasama kami. Kasama kami ng kampanya, kasama kaming nag-iikot para magampanya para sa kanila. Politics lang naman ito eh. Politics lang naman ito. After all, siya Pilipino, ako Pilipino. Kanino ka ba hihingi ng suporta sa dayuhan o sa Pilipino? Sa Pilipino ka talaga maghihingi suporta. Lalong-lalo na sa Pangulo ng Pilipinas. Dahil alam naman natin, mandato ng ating gobyerno na protektahan lahat ng kanyang mga citizen. Samantala nanindigan naman si dating Senador Antonio Trillanes IV na hindi inosente si De La Rosa at iginiit na may batayan ng ICC kung bakit sila naglabas ng arrest warrant. Paliwanag ni Trillanes, mas mahirap pa nga ngayong hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas dahil mas mataas na uri ng mga ebidensya na ang kanilang hinahanap bago sila mag-issue ng warrant. Dahil dito, masamaan niya ang loob ni Trillanes sa pagbibigay ng proteksyon ng Senado kay Senator Bato. Kailangan lang po natin ilagay sa proper perspective. Si Bato po ay hindi inosenteng tao na inaapi. Hindi po. Itong warrant of arrest niya ay bunga ito ng investigasyon ng ICC. No? At ICC ito, hindi po to basta-basta yung mga piskal dito sa atin na pwede mong maareglo, pwede mong gamitin pang ipit o kung ano man. Ito hindi. Very professional yun. Mataas ang ebidensya hinahanap nila. Nakita nila na si Bato ay responsible doon sa EJ case na libo-libo ang Pilipinong nangamatay dahil si Digong ang nagutos, siya ang nag-implement bilang hepe ng PNP. Tayo po, saksing buhay tayo nun. Ang dami nangamatay na Pilipino nun. Si Bato ang nagsulat nung tukhang doon sa kanyang PNP Memorandum Circular. So, yun po ang inimplement at kaya po siya may warrant. Bukod dito, binigyang tingin pa ni Trillanes na walang batas ang nagsasabing maaaring bigyan ng proteksyon ng Senado si De La Rosa, lalo't crimes against humanity ang kasong kinakaharap nito na may kaakibat na life imprisonment. Aniya, kung gugustuhin umano ulit ng NBI na arestuhin si De La Rosa sa mismong session hall, maaaring nila itong gawin at sino mang pumigil dito ay maaaring posasan dahil sa obstruction of justice. Malinaw din ang nakasaad sa Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity na sino mga akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal ay maaaring dalhin sa ibang bansa para sumailalim sa paglilitis. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kapapasok lamang ho na balita, binawi ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang inilabas nilang sabina laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Alamin natin ang live update mula kay Edniel Parosa. Edniel? Yuel, binawi ng Philippine National Police ang inisyu nitong sabina para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Franyo na alinsunod dito sa utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Obserbahan umano ang pagrespeto sa institusyon ng Senado at umiiral na Senate Protection Order sa mambabatas. Pinalita rin ito niya na tinanggap na nga ng staff de la Rosa ang letter of recall para sa sabina ng CIDG kanina lamang umaga. Nakataktasan na bukas, May 14, ang pagpapaharap na Major Crimes Investigation Unit ng CIDG kay De La Rosa sa loob mismo ng Campo Crame. Sa kabila naman ng letter of recall, sinabi ni Tuanyo, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng CIDG sa kaso ng extrajudicial killings sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naura nang itinanggi ng pabansang pulisya na may kinalaman sa dating posisyon ng senador bilang PNP chief ang pagka-delay sa pagpapatapat ng ICC warrant of arrest laban sa ngayoy mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ako si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa.
Pumalag si Senator Kiko Pangilinan sa bantang ethics complaint na ihahain ni Senator Robin Padilla laban sa kanya dahil umano sa pagtaas ng kanyang boses. Anya, handa rin itong maghain ng reklamo dahil umano sa paglabag ni Padilla sa proper decorum at pagbabanta. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Pumasa si Senador Francis Kiko Pangilinan sa banta ni Senador Robin Padilla na siya ay magkakain ng reklamo laban sa kanya sa Senate Committee on Ethics. Ito dahil sa ginawa umano nitong pagtataas ng boses habang may balitaktakan sa Senate plenary kagabi. Ayon kay Pangilinan, hindi man niya gusto ngunit hindi maiwasang kailangan magtaas ng boses sa kainitan ng debate. Dahil kung bawal ito ay dapat marami ng naunang senador na nagsigawan sa plenary ang nakasuhan at naparusahan. Ngunit sa kasaysayan ng Senado ni isa ay walang kinasuhan. Sagot ni Pangilinan, kung gusto ni Padilla ang kasuhan ay magharap din ito ng kontrareklamo laban sa kanya dahil sa kanyang paglabag sa parliamentary rules at proper decorum kasama ng pagbabanta at pananakot sa kanya habang nakareses ang plenary. Diin ng senador, hindi dapat payagan na mamayani ang mga bully at mga nagsisiga-sigaan. Para kay Pangilinan, ayaw niya ng away ngunit wala itong aatrasan lalo na sa mga walang kwentang kasuhan. Nagugat ang bakayan ng dalawa sa usapin ng pagtrato sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Mahinahon na umaapila si Senador Pangilinan na tapusin na ang usapin dahil na-refer na sa Committee on Rules upang matalakay ang ibang mga nasa kanilang agenda. Sumingit bigla si Senador Padilla kaya nagtaas ng boses si Senador Pangilinan nang sabihing, I still have the floor. Ikinasama ng loob ito ni Senator Robin at nagbantang magharap ng ethics complaint dahil napahiya umano siya sa harap ng kanyang pamilya. Narito ang bahagi ng sesyon kahapon sa Senate plenary. Committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal, And the for the appeal record, is- Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bantay sarado ang labas ng Senado ng higit 1,000 pulis sa gitna ng pagpunta ng mga ralista kaninang umaga upang ipanawagan ang pagsuko kay Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Ang mga huling kaganapan sa labas ng Senado ihahatid live ni Giselle Ricafort. Giselle, kamusta dyan? Joel, sumugod ang mahigit 500 rallyista sa labas nitong Senado kung saan nagkakanlong si Senator Bato de la Rosa ngayon. Pinasusuko nila si de la Rosa sa International Criminal Court at hinimok ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano na huwag protektahan ang mamamatay tao. Aminado si bagong alyansang makabayan Chairman Teddy Casino na apektado ng palit liderato sa Senado ang pag-aresto sa senador. Pero kung makabayan anya yung mambabatas, tigilan na ang pagkakanlong sa isang kriminal na pumatay sa libo-libo nating kababayan. Kinundin na rin ng mga rallyista yung pagbansag ng ilan kay De La Rosa bilang bagong bayani ng bayan. Kasabay nito ang pag-apila nila sa paspasang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Pakinggan natin. Delayed is justice denied. At ito ang maging pinakamalaking pananagutan ng Senado. Hanggat hindi nila sinosurrender si Bato, hanggat walang trial kay Sara Duterte, paano makakakuha ng hustisya ang kanilang mga biktima, ang mamamayang Pilipino? Nangangamba yung mga demonstrador na patagalin ni Cayetano yung proseso ng pagpapatalsik sa pwesto sa pangalawang Pangulo. Panahunaan nila na ang sambayan ng Pilipino naman ang manalo at katigan ng proseso at batas. Fourthly, ay magkaroon na ng trial kay Sara Duterte. Mahigit ang isang taon delay dito. 2 beses nang naigit si Sara Duterte. Hindi pwedeng mag-delay na kahit na isang minuto ang impeachment ni Sara Duterte. Hindi
hindi nakalapit sa mismong gate nitong Senado yung 500 na mga rallyista dahil sa may 1,200 mga pulis yung nagbarikada kanina sa magkabilang lane ng Jokno Boulevard na parehong isinara sa mga motorista. Sa kabila niyan, mapayapang tinapos naman ng mga demonstrasyon programa ng walang anumang untoward incident o tensyon. Kanina binanggit din sa panayam natin kay Teddy Casino, ang chairman ng Grupong Bayan, na kung hindi raw kaya ng gobyerno at ng mga kapulisan, taong bayan na yung aaresto kay De La Rosa. Sabi ni Casino, maaari silang magsagawa ng citizen's arrest kung papapasukin sila dito sa mataas na kapulungan. Idiniin niya na hindi na kailangan ng arrest warrant mula sa lokal na korte bago sumuko ang senador. Ang punto pa ng leader, kinikilala ng gobyerno yung inisyong warrant ng International Criminal Court at may batas tayong nagsasabi na pwedeng isuko si Bato sa International Tribunal. Isaan niyang pambabasto sa proseso at pagkakait ng hustisya sa mga biktima ng Duterte War on Drugs ang pagtatago ni De La Rosa sa Senado. Naniniwala yung Bayan Chairman na bukod sa impeachment trial, may kinalaman din yung pagpapanagot kay De La Rosa sa palit liderato dito sa mataas na kapulungan. Para sa NBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula Pasay City, maraming salamat, Giselle Ricafort. Tiniyak naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang magiging delay sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa opisyal, kikilos forthwith ang Senado bilang impeachment court sa oras na maipadala na ng Kamara ang Articles of Impeachment. Dagdag nito, kumonsulta na rin siya kay dating Senate President Vicente Soto III upang matiyak na tama ang mga hakbang na susundin ng Senado sa paghahawak ng kaso. Sabi pa ni Cayetano, agad siya magpapatawag ng caucus sa sandaling matanggap ang transmittal upang mapagkaisahan ng mga senador ang susunod na hakbang at hindi ito magiging desisyon ng isang grupo lamang. May katiting na bawas singil ang Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan ng Mayo. Ayon sa Meralco, bababa ng 0.015 sentimo ang singil per kilowatt hour. Ang bawas singil ay katumbas lang ng 3 pesos para sa kumukonsumo ng average 200 kilowatt hour kada buwan at 4 pesos and 50 centavos sa kumukonsumo naman ng 300 kilowatt hour. Bunsod umano yan ang pagsuspinde ng Energy Regulatory Commission sa pangungolekta ng Green Energy Auction o GEA allowance, pag-alis ng VAT sa natural gas at pinaiksing refund period ng Meralco. Sa mundo ng basketball, sa pagsisimula ng playoffs matches ngayong araw, nakatutok ang TNT Tropang 5G sa bagong simula kontra sa top seed na NLEX Road Warriors. Ang mindset ng koponan sa pagpasok sa quarterfinals at ang eksklusibong pahayag ni TNT coach Chat Reyes tinutukan ni Matchpoint Millie Borja. Matapos malagpasan ng roller coaster na elimination round, handa na ang TNT Tropang 5G para sa panibagong hamon sa quarterfinals ng PBA Season 50 Commissioner's Cup. Bagamat pumasok lamang bilang ikawalo at huling kupunang nagkwalipika sa playoff, tanga ng 6 wins and 6 loss record, iginiit ni TNT head coach Chot Reyes na wala lang saysay ang mga nangyari sa elimination round ngayong postseason na. Ayon kay Reyes sa isang mensahe sa DZRH TV, nakatutok na lamang ang kupunan sa susunod na 2 laro habang binibigyang diin ng matinding pressure at kahalagahan ng quarterfinals. Makakaharap ng Tropang 5G ang top-seeded NLEX Road Warriors na nagtapos bilang pinakamahusay na koponan sa eliminations matapos magposte ng 10-2 record at makuha ang twice-to-beat advantage. Gayunman, may kumpiyansang huhugutin ng TNT mula sa kanilang unang paghaharap ngayong conference matapos nilang ibigay sa NLEX ang unang kabiguan nito sa season sa pamamagitan ng 103-97 na panalo noong eliminations. Naging susi noon si Import Bolbol matapos sumiskor ng 40 points upang pamunuan ng TNT laban sa nooy unbeaten Road Warriors. Ngayong papasok bilang underdog sa playoffs, target ng Tropang 5G na maulit ang kanilang matagumpay na performance habang naghahanda para sa matinding quarterfinal showdown kontra sa nangungunang koponan ng liga.
gaganapin ng tapat ang TNT Tropang 5G at NLEX Sword Warriors ngayong Miyerkules, 5:15 p.m. sa Ninoy Aquino Stadium. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Mahigit 40 kongresista pabor na imbestigahan ang Peanut Gallery Media Network o PGMN kaugnay ng umano'y extortion activities sa MBC TV Global. Bilang ng mga nasawi sa panibagong insidente ng pagsabog sa Pakistan, umakyat na sa 10. At sa showbiz spotted actress TV host na si Angelica Panganiban, nominado sa OTT Awards sa South Korea. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Lagpas 40 kongresista na ang lumagda sa resolusyon na magpapaimbestiga sa umano'y extortion activities ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Layo nito na masiguro na hindi nagagamit ang gampani ng media upang mangikil at magpakalat ng maling impormasyon. Magbabalita si Milky Regunan. Nasa 41 congressmen ang lumagda ng resolusyon para imbestigahan ang umano'y robbery extortion activities ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, layunin ang resolusyong matiyak na ang mga online platforms ay hindi nagagamit sa intimidation, coercion, disinformation at umay pangingikil at nagagamit ang media. Ang House Resolution 106 ay i-refer sa House Committees on Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information. Sabi ni Asidre, kaysa tayo ng bansa sa pagpapahalaga sa malayang pamamahayag, pero ang ginagawa ng PGMN ay hindi umano journalism kundi extortion at fake news. Dagdag pa ni Asidre, kung meron umanong pananakot na damaging news materials na ilalabas pero hindi i-release kapalit ng malaking halaga, malinaw niya itong extortion. Matatandaan inaresto si Franco Mabanta, ang founder ng PGMN, at mga kasamahan nito dahil sa umano'y 300 million pesos na extortion case na isinampa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tahimik pang Malacanang kung magkakaroon ng pagbabago sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang one-year appointment ban sa mga natalong kandidato noong 2025 elections. Tiniyak ng palasyo ang tiwala sa mga gabinete sa gitna ng umuugong na balasahan sa mga kagawaran. Ang mga detalye hatid ni Lef Narciso. Ayaw pang magsalita ng Malacanang kung may aasahang pagbabago sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos maglaps ang one-year appointment ban sa mga kumandidato noong 2025 midterm elections. Tumanggi si Palace Press Officer Claire Castro na sabihin kung mayroon, kung sino-sino at ilan ang itatalaga ni Pangulong Marcos sa kanyang gabinete mula sa mga tumakbo pero natalo sa nakaraang halalan. Hindi rin ito kinumpirma kung may nangyayaring mga pag-uusap tungkol dito. Siguro kapag meron na po akong listahan, ibibigay ko po agad sa inyo. Ayokong pangunahan ng ating Pangulo. Kabilang sa mga lumutang na pangalan si dating Interior Secretary Ben-Hur Abalos na sinasabing itatalaga sa Department of Justice. Umuugong rin na posibleng mapalitan sina DICT Secretary Henry Aguda, Acting DBM Secretary Rolando Toledo at DILG Secretary John Vic Remulla. Pero sa harap ng mga espekulasyon ng panibagong balasahan sa gabinete, tiniyak ng palasyo na nananatili ang tiwala at kumpiyansa ng presidente sa kanyang cabinet secretaries. Ang iba pang kandidato ng administrasyon na hindi pinalad noong eleksyon ay sina dating Senator Francis Tolentino, dating Mayor Abby Binay, dating Senator Manny Pacquiao at dating Senator Bong Revilla na nakakulong ngayon matapos madawit sa anomalya sa flood control projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Lef Narciso ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming Pilipino ang suportado ang tandem ni Naga City Mayor Leni Robredo at Senator Raffy Tulfo para sa 2028 national elections ayon yan sa survey ng Okta Research. 4 na percentage points ang kanilang lamang sa tandem naman ni Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Ang buong detalye sa report ni Dustin Bayog. Lumamang ang tambalang Naga City Mayor Leni Robredo at Senator Raffy Tulfo kina Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos sa sinagawang tugon ng masa survey ng Okta Research. Sa tanong kung gaganapin ngayon ang May 2028 elections, sinong tambalan ang inyong pipiliin? Nakapagtalang Robredo-Tulfo tandem ng 44% preference vote kumpara sa 40% na nakuha ng Duterte-Marcos. Ayon sa Okta Research, 16% ang nananatiling undecided na nila ay magkakaroon ng malaking papel sa paggalaw ng dalawang tandem. Nakakuha na mas maraming suporta ang Robredo-Tulfo sa Metro Manila na may 61% at sinundan ng Balance Luzon at Visayas na may 57 at 48% preference vote. Habang dominante ang Duterte-Marcos tandem sa Mindanao na mayroong 86% kumpara sa 5% lamang na tambalan ni Robredo at Tulfo. Isinagawa ang survey no March 19 hanggang 25 ngayong unang quarter ng taon sa 1,200 respondents sa bansa na mayroong margin error na plus at minus 3%. Samantala nagkaroon na ng mapayag sina Tulfo at Robredo noon na hindi sila tatakbo sa mataas na posisyon habang nagdeklara naman si VP Sara ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo noong nakaraang Pebrero. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating ulat panahon, ngayong araw ng Miyerkules, isang low pressure area na lamang ang dating bago o bagyong Kaloy na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Huli itong namataan sa layong 485 kilometers east of Virac, Catanduanes at wala itong magiging direktang epekto sa ating bansa. Inaasahan pagdating ng Biyernes o Sabado ay tuluyan na itong malulusaw. Sa ngayon, asahan naman ang maaliwalas na panahon, ngunit mainit at maalinsangan na may posibilidad na localized thunderstorm sa malaking bahagi ng bansa. Samantala para sa ating heat index ngayong araw, asahan na aabot sa 42 degrees Celsius ang damang init dito sa Metro Manila. Habang pinakamataas naman na madadamang init sa Itiague, Isabela, sa Camiling, Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte, naaabot naman sa 45 degrees Celsius ang heat index. Usapang trivia naman tayo. Bukod sa gulong-gulong buhok, medyo wala pa sa wisyo at tulala, isa sa senyales na tayo ay bagong gising ay ang pagkakaroon natin ng mga muta sa mata o in English, morning glory. Karaniwan itong kaunti lang at minsan pa nga ay mahirap tanggalin. Pero alamin na bakit nga ba tayo nagkakaroon ng muta sa mata? Muta o morning crust ay isang eye discharge na mula sa kombinasyon ng mucus, langis at mga dead skin cells na naiipon sa sulok ng mata habang tayo ay natutulog. Nabubuo ito kapag hindi na ilalabas ng luha ang mga dumi habang tayo ay nakapikit. Kapag tayo naman ay gising, kusa itong nawawala o nahuhugasan sa pamamagitan ng ating pagkurap. Normal ang pagkakaroon ng muta ng tao. Karaniwan itong kaunti lang, maputi o bahagyang dilaw at walang sakit o pamumula. Pero kapag sobra, makapal o may kasama ng pamamaga, maaari na itong maging senyalis ng impeksyon tulad ng conjunctivitis o sore eyes. At alam nyo ba na ang ating mga muta ay bahagi rin ng natural na proteksyon ng ating mga mata laban sa dumi at mapanatili ang moist ng mata habang tayo ay natutulog. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Isang panibagong insidente na naman ang pagsabog ang naganap sa Pakistan kung saan pumalo na sa 10 ang nasawi sa isang public market. Habang iniulat naman ng US Department of Defense na umabot na sa halos 29 na billion o 29 billion US dollars ang kabuang nagastos ng Amerika sa nagpapatuloy nitong digmaan kontra Iran. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange.
Balita mula sa Pakistan, matapos ang napaulat na car bombing kahapon kung saan 15 nasawi, isang panibagong pagsabog naman na naganap sa isang palengke sa Saray na Urang at nasa 10 kataong napatay sa insidente. Agad naman nagpanik ang mga tao gayong sinakto raw sa araw na maraming mamimili habang ang iba naman ay dali-daling tinulungan ng mga sugatang biktima. Kung saan isinisisi ng Pakistani government sa mga Afghanistan militant group ang pag-atake bago yung nauna ng itananggi na Afghan Taliban government. Nila, hindi sila papayag na gamitin ang kanilang teritoryo para magsagawa ng mga aktibidad na hindi naman nakabubuti sa seguridad at katatagan ng kanilang rehiyon. Kasalukuyan iniimbestigan pa ng mga otoridad ang insidente at inaalam kung anong klase explosive device ang ginamit ng mga suspect. At sa iba pang balita, iniulat naman ng US Department of Defense na Pentagon na aabot na sa halos $29 billion o katumbas na mahigit 1.7 trillion pesos ang kabuuang nagastos ng Amerika sa nagpapatuloy na giyera nito kontra Iran. Ayon kay Jules Hurst, isa sa mga comptroller ng US military, kabilang sa mga nagastos ay ang pagpapaayos sa mga kagamitan at iba pang operational cost. Ngunit nilinaw ng Pentagon na sa ngayon ay hindi pa rin sila sigurado kung paano sila nakarating sa ganitong kalaking gastos, kung saan sa unang 6 na araw pa lamang ng digmaan ay gumastos na kagad sila ng halos $11.3 billion. Samantala, ayon naman sa ilang eksperto, makakaapekto raw ito sa magiging katayuan ng Republican Party sa paparating na US midterm elections sa Nobyembre. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, nakasungkit ng nominasyon sa isang international streaming festival sa South Korea si Angelica Panganiban at aktres na si Ritz Azul, isinilang ng kanilang first baby ng non-showbiz husband. Ang nomination ni Angelica at baby boy ni Ritz sa report ni Showbiz Angel. Nominadong Best Actress si Angelica Panganiban sa Global OTT Awards 2026. Ito ay para sa kanyang pagganap sa seryeng The Silent Noise na nominated din sa ilalim ng Best Asian Contents category. Kabilang sa cast ng crime drama ay sina Zanjo Marudo, Zaijan Aranilla at Mutya Orquia. Samantala, kalaban naman ni Angelica Panganiban para sa Best Actress Trophy ang 5 aktres na nagmula sa South Korea, China at Japan. Nakatakdang ganapin ang Global OTT Awards sa June 20 sa Busan, South Korea. Sa iba pang balita, officially a mom na ang aktres na si Ritz Azul. Inanunsyo ito ni Ritz sa social media, kalakipang picture ng mister na si Alan Guy, kalong-kalong ang kanilang newborn son. Una nga rito, laman ng IG ng aktres ang ilang kaganapan sa inorganized na baby shower ng kanilang mga kaibigan. Sa ngayon ay hindi pa ni-reveal ni Ritz ang name ng kanilang baby boy na 4 na taon din niyang hinintay ng mag-asawa. Magunita na buwan ng Enero noong inanunsyo ni Ritz ang kanyang pagbubuntis. Abangan sa aming pagbabalik, isang senior citizen sa Dagupan City, timbog sa bust operations. Sa Showbiz Spotted, ilang volleyball stars ng LaSalle Lady Spikers maglalaro pa ng 1 taon para depensahan ng titulo. At sa experts' opinion, hiking o pag-akyat sa bundok, hindi lang pala sa physical acts o aspect may benefits. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Humarap na sa National Police Commission o NAPOLCOM ang pulis na nakuha ng nanakit sa kanyang kinakasamang babae sa Malolos, Bulacan. Ang naturang pulis humingi na ng tawad. Nagbabalik si Val Gonzales. Humarap sa National Police Commission o NAPOLCOM at humingi ng paumanhin ang pulis na nag-viral dahil sa pananakit sa kanyang kinakasama sa Malolos City, Bulacan. Sa pulong balitaan, ipinatawag ng NAPOLCOM at personal na humarap si Police Corporal Almar Jerome de la Cruz. Humingi siya ng tawad sa kanyang ginawa at inaming labis siyang nagsisisi sa nangyari. Dumalo rin sa pagdinig ang nagrereklamong babae na biktima ng pananakit, ngunit tumanggi na itong magbigay ng anumang pahayag. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Commissioner Rafael Calinisan, nakapaghain na ng administratibong kaso ang babae at formal nang magsisimula ang pagdinig.
Tiniyak ni Kalinisan na hindi patatagalin ng napulkom ang investigasyon laban sa pulis. Iginiit din ng opisyal na hindi maapektuhan ang proseso kahit pa magkasundo at magkapatawaran ng pulis at ang complainant. Giit ng opisyal, hindi nararapat manatili sa pwesto ang mga bulok na sumisira sa imahe ng pambansang pulisya. Ngayon pa lamang ay dismissal from police service na aniya ang ipapataw na parusa sa suspect na pulis. Paliwanag pa ni Kalinisan, kahit pa walang complainant ay pupursigin nila ang kaso dahil kitang-kita naman ang ebidensya kung paano binugbog ang babae. Paalala pa ni Kalinisan sa hanay ng kapulisan, dapat magsilbing aral ang insidenteng ito upang hindi na pamarisan pa ng iba. Para sa MBC TV Network News, ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ng 2 katao sa Bataan matapos ang salpukan ng truck at tricycle, habang isang tricycle driver naman ang timbog sa buy-bust operation sa Dagupan City. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. 2 individual ang sugatan sa naganap na vehicular accident sa kabaan ng Roman Superhighway, Barangay Culis, Hermosa, Bataan, alas 9:40 kagabi. Batay sa investigasyon ng Hermosa Municipal Police Station, sangkot sa insidente ang isang kolong-kolong tricycle at isang poso truck o chick van. Ayon sa ulat, umiwas ang truck sa biglang paghintong sasakyan sa unahan nito dahilan upang mabangga ang kolong-kolong at isang pedestrian bago sumalpok sa road construction area sa lugar. Sugatan sa insidente ang pasahero ng kolong-kolong tricycle at ang pedestrian na agad isinugod sa ospital para sa karampatang lunas. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya hinggil sa insidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado sa drug buy-bust operation ng Dagupan City PNP ang isang 64 anyos sa tricycle driver na si alias Abe. Sa sinagawang operasyon na alas 11:53 kagabi ng Dagupan City Drug Enforcement Team sa ilalim ng supervisyon ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon. Sa ulat ni Solomon, natimbog ang suspect matapos itong magbenta ng isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1.5 grams at may street drug price na 10,200 pesos kapalit ng mark money sa pulis na nagkunyaring buyer. Nasamsam sa suspect ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado na kasalukuyang nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aristartet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 6 na drug personalities ang naresto habang mahigit 127,000 pisong halaga ng nilalang shabu na kumpiska sa magkaiwalay na anti-illegal drug operation ng Police Regional Office 8. Ayon kay Police Regional Office Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy, bahagi ito ng pinagting na kampanya kontra illegal na droga alinsunod sa direktiba ng Philippine National Police. Sa Naval, naresto ang isang 57 anyos na lalaki kabilang umano sa Regional Priority Target List matapos makuhanan ng hininalang shabu. Sa Ormoc City naman, timbog ang isang Watts Repairman na tinuturing high value target matapos makumpiskahan ng mahigit 4 na gramo ng shabu, nagkakalagang mahigit 29,000 piso. Sa Tacloban City, isang drug personality na aresto matapos makuhanan ng 5 gramo ng ninalang shabu, tinatayang nagkakalagang 34,000 pesos. 3 pang suspect na aresto sa lalawigan ng Leyte kung saan umabot sa mahigit 62,000 pesos ang halaga ng nakumpiskang droga. Naharap na ngayon ang mga suspect laban sa pagbibinta at posisyon ng illegal na droga. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Aristartet Jimmy Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumating na sa bayan ng Gindulungan, Maguindanao del Sur ang isa pang grupo ng mga kasundaluhan na idinodeploy sa bawat community sa ilalim ng programang MCSSP.
Ito'y upang maghatid serbisyo at suporta sa mamamayan sa mga liblib na lugar. Ang send-up ceremony ay pinamunuan ni na 6th First Infantry Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu at 1st Mechanized Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel William Sabado, na dinaluhan din ng mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Gindulungan sa pamamagitan ni Vice Mayor J.R. Mitimbang, MPS Police Captain Aksan Lacson at MILF 106 Base Commander Nawal Subadsag. Sa pahayag mula kay 6ID and JTF Central Commander Major General Vladimir Cagara, ang Mobile Community Support and Sustainment Program o itong MCSSP ay sumisumbolo umano sa matibay na pagkakaisa at kooperasyon ng iba't ibang sektor tungo sa patuloy na pagpapaigting ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa BARM Region. Magunitang nauna nang nakinabang sa nasabing programa ang mga bayan ng Sharif Agwak, Talayan at Datupiang na pawang nasa Maguindanao del Sur Province. Para sa MBC TV Network News, RH19, Jun Di Makutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging uso o trend na naman kamakailan ang pagiging aktibo ng mga tao dahil sa ikangay #HealthyGoals. Bukod sa pagsubok ng iba't ibang intense sports, marami na rin ang nahumaling sa pagha-hiking sa bundok dahil sa breathtaking views na satisfying pagdating ng peak. Pero bukod sa physical health benefits nito, marami pa pala itong benepisyo sa ating utak. Kung ano-ano yan, panoorin sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Isa na siguro sa mga paraan para ma-achieve ang ating healthy goals ay ang pag-eehersisyo at pagjejeta o pagkain ng wasto. At isa na nga sa nauusong pampapawis naman at hobbies ng karamihan ngayon ay ang pag-akyat ng mga bundok o hiking. Bukod kasi sa physical health benefits nito, ayon sa mga pag-aaral, marami pa pala itong benepisyo sa ating utak. Ayon sa Cleveland Clinic, ang pag-hiking ay isang magandang paraan para mabawasan ang ating anxiety at depression. Epektibo kasing paraan ang pag-engage sa kalikasan upang ma-boost ang ating happy hormones at makapag-relax. Dahil sa mga breathtaking views na talaga nga namang mapapasenti ka, ganun din ang fresh air na tila pagtaka sa polusyon. Maraming pag-aaral din na lumabas na may mga kulay rin pala na nakikita ang tao na nakaka-contribute sa stress, kung kaya ang kulay green na karaniwang makikita sa kalikasan ay isang mainam na therapeutic remedy tuwing tayo ay stressed. Sa pag-akyat natin ng bundok, nakatutulong rin ito na tumalas ang ating utak dahil sa mga hindi inaasahang trails na nangangailangan ng sapat na atensyon at spatial navigation. Maganda rin itong paraan para makapag-social media detox, walang signal, at tanging mga kaibigan, katrabaho, loved one o kahit organic encounter pa yan, ang tanging kausap at makapag-quality time ng walang digital distractions. Kaya naman payo ng mga eksperto, isama na sa ating plano at bucket list ang hiking o kahit anong activity upang kasabay ng pagiging mentally healthy ay ang connection din natin sa ating kalikasan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, one more year. Opisyal nang inanunsyo ang pananatili ng mga senior ng Lasal Lady Spikers na sina Shivana Laput, Angel Canino, Amy Provido at Laika De Leon na ang isa pang taon sa kupunan. Dahil dito mananatiling buo ang core ng Lasal sa kanilang title defense para sa season 89. Narito ang report ni Matchpoint Millie Borja. Hindi pa tapos ang kwento ng Batch 122. Matapos ang makasaysayang 16-0 championship sweep sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament, opisyal nang nagdesisyon sina Shivana Laput, Angel Canino, Amy Provido at Laika De Leon na bumalik para sa title defense ng De La Salle University Lady Spikers sa Season 89. Inanunsyo ang kanilang pagbabalik sa courtesy call ng kupunan kay DLSU President Brother Bernard Oca ayon sa ulat ng De La Sallian. Sa pagbabalik ng apat na veterana, nananatiling buo ang core ng Lady Spikers na nagbalik sa Lasal sa tuktok ng women's volleyball. Matapos tuldukan ng 3 taong title drought ngayong Season 88, si Laput ang itinanghal na Finals MVP matapos pangunahan ng Lasal sa sweep kontra National University sa Finals. Habang muling nagsilbing pangunahing sandigan ng kupunan si Canino bilang isa sa pinakamahusay na two-way players sa liga.
Nagpatuloy naman ang pag-angat ni Provido matapos masungkit ang ikalawang sunod na Best Middle Blocker Award, habang si De Leon ay nananatiling matatag na leader sa floor defense bilang veteranong libero ng kupunan. Tinuldukan din ng kumpirmasyong ito ang mga espekulasyon hinggil sa posibleng pag-alis ng 4 matapos walang senior player ang tumayo sa gitna sa traditional na archer stand ng Lasal matapos ang kanilang kampyonato. Sa halip na tapusin ang kanilang collegiate careers, pinili ng Batch 122 na magkaroon pa ng isang huling laban na magkakasama, dahilan upang laktawan nila ang 2026 PVL Rookie Draft. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, kasing hot din ng summer ang pa-hard launch ni na Jay Cuenca at Rabia Mateo sa kanilang relasyon. Ang post ng aktor at former beauty queen na pinusuan ng netizens, silipin sa report ni Showbiz Angel. Higit isang buwan matapos makumpirmang exclusively dating sila, may pa-hard launch na sina Jay Cuenca at Rabia Mateo sa kanilang relationship. Kung ang aktor sweet photos nilang pinost, video naman ang share ng former beauty queen nang magsilbi silang presenter sa nagdaang Miss Universe Philippines Coronation Night. Parehong heart and fire emojis ang caption ng kanilang post, habang isang kiss mark emoji naman ang iniwang komento ni Rabia sa IG post ng rumored boyfriend. Buwan ng Marso nang unang umugong na may something kina Jake at Rabia nang maispatan together sa BGC. Magunita ng October last year nang kumpirmahin ng aktor na break na sila ng actress-dancer na si Chi Filomeno, habang ang kapuso actor namang si Jeric Gonzalez ang huling nakarelasyon ni Rabia Mateo. Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.